Shire walked gracefully into the Eleazar Empire building. Pagpasok pa lang nila roon ni Xandro nakakuha agad siya ng atensyon. Pinaghandaan talaga niya ang gabing iyon, at metikulosong pinili ang gown na isusuot niya. She wore a red satin off-shoulder that hugged her body perfectly. Mababa ang neckline yon, kaya nakalitaw ang cleavage niya. Her hair was carefully tied up in a bun to emphasize her swan-like neck and smooth shoulders. Puno ng mga tao ang function hall. Nasisiguro niyang karamihan sa mga iyon ay nabibilang sa alta sosyedad. Sinadya niyang magpahuli sila ni Xandro ng dating, kaya alam niya na formal nang naipakilala ni Sebastian si Barbie bilang pinsan nito. She scanned the crowd. Nakita niya sa isang sulok sina Barbie, Azrael, at Sebastian. Bumilis ang pintig ng puso niya. Despite her anger, she couldn't deny the fact that the past years had been good to him. Guwapo na ito noon, pero lalo itong gumwapo ngayon. His age just added character. There was still arrogance in his eyes. His cheekbones were more prominent, and his facial structures were more defined. Ganoon pa rin ang pang-akit na hatid ng biloy nito sa isang pisngi, na lumalabas tuwing ngumingiti ito. Ikinuyong niya ang kanyang kamay. Hindi na siya dapat nakakaramdam pa ng paghanga rito. Ang tangi at dapat lang niyang maramdaman dito, ay galit at pagkamuhi. Pinayapa niya ang sarili. Are you okay? Pukaw sa kanya ni Xandro. Nawala na sa loob ni Shire na may kasama siya. Tumango na lang siya. Handa ka na ba? Tanong nito. Ngumiti siya. Yes. Matagal kong pinaghandaan ito, Xandro. Are you sure? Tutulungan mo pa rin ako. Ngumiti ito. Yes. We agreed to it and you have my word. Gagawin ko ang parte ko. Come on, girlfriend. It's showtime. Hinawakan na nito ang baywang niya, at iginiya siya patungo kina Barbie, Azrael, at Sebastian. Nakaramdam siya ng munting tagumpay, nang makita niyang natigilan si Sebastian nangyari makita siya. Halatang nakilala siya nito. 12 long years, Sebastian, ganoon ko katagal na hinintay ang muling pagtatagpo ng mga landas natin. I'm here, your worst enemy. I'll break you and tear you into pieces. Eleganting lumakad siya palapit sa mga ito. Ipinastil niya ang isang matamis na ngiti sa mga labi niya. She knew she was a stunner. Marami siyang natutuhan sa elite na maaari niyang magamit ngayon. Kung noon ay hindi nagawang tuluyang paibigan ng inosenteng ganda niya si Sebastian, sisiguruhin niyang mahuhulog ito ng gusto sa kagandahang taglay niya ngayon. She make him fall madly in love with her. At kapag nangyari iyon, sa kanya isa sa katuparan ang paghihiganti. Ipaparanas niya rito ngayon ang sakit na ipinarana sa kanya noon. Kuya Azrael, Ate Barbie, and Sebastian, please meet my girlfriend Ira. Pagpapakilala sa kanya ni Xandro, nang tuluyang makalapit na sila sa grupo, girlfriend. Nakataas ang isang kilay niya bagamat nakangiti, nagagad niya sa sinabi nito. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang nakatingin sa kanila si Sebastian. Lalo niyang pinatamis ang ngiti kay Xandro, girlfriend. Hindi pa nga pala ako sinasagot ni Ira, nakangising sagot ni Xandro. He was flirting with her. He was already doing his part. Bumaling si Shire kay Barbie. Hello, Barbie. I've heard so much about you. It's nice to meet you, malambing na sabi niya sa sikat na newscaster. Penaso niya ito. Barbie smiled and returned the courtesy. Kapag kuwan ay binalingan niya si Azrael, ang kapatid ni Xandro. Walang duda na nag-uumapo ang kagwapuhan nito. Nakadagdag pa sa karisma nito ang misteryosong aura na dala ng pagiging sundalo nito. Finally, nakilala rin kita, Captain Santos. Hindi nagkulang si Xandro sa pagkukwento kung gaano kakagaling na sundalo at kabait na kapatid, aniya sa sundalo. Muntik na siyang mapasinghap ng ngumiti ito. Lalo itong gumwapo at lamambot ang ekspresyon nito. Gusto tuloy niyang itanong dito, kung bakit pagsusundalo ng pinili nito, at hindi nito pinasok ang modeling world katulad ng kapatid nito. Bakit hindi mo subukan na maging modelo, Captain? Perhaps give Xandro here real competition. Hindi niya napigil ang sabihin. Oh, my sweet Ira. Please huwag mo naman akong alisan ng karera. Aminado ako na mas malakas ang dating ni Kuya kaysa sa akin, natatawang wika ni Xandro, saka huwag kang ganyan. Nagseselos ka, okay. Anito, sabay kulong ng mukha niya sa mga palad nito.
Saglit na tinitigan siya, bago dinampyan ng magaang halik ang kanyang noo. Napangiti siya, mukhang may kinabukasan sa showbiz ang kaibigan niya. Then she braced herself to face Sebastian. "Hi there, Mr. Eleazar. It's nice to you," nakangiting wika niya sa pinakamalambing niyang tinig. Umakto siya na parang noon lang sila nagkakilala nito. "Hello, Shira. It's nice to meet you, too," ganting bati nito. Minura niya ito sa isip niya. Nang akmang hahalikan siya nito sa pisngi, bahagyang ikan-iling niya ang kanyang labi para tumama sa gilid ng mga labi niya ang halik. It brought her familiar sensations but she ignored. Nagdiwang ang kalooban niya nang bahagya itong natigilan sa ginawa niya. Then she remembered something. Tinawag siya ni Sebastian na Shire gayong, ay raang pakilala sa kanya ni Xandro. Gusto ba nitong ipaalala sa kanya na magkakilala sila? Hindi na niya pinagkaabalahang pa iyon. Nang yayain siya ni Xandro na sumayaw pumayag siya. "You did well back there, Shira. Ano naman naramdaman mo ngayong nagkita uli kayo ni Sebastian?" Tanong ni Xandro sa kanya habang nagsasayaw sila sa saliw ng isang malamyos na musika. "Ano bang gusto mong marinig, Xandro? How about you tell me the truth?" Bamantong hininga siya, bago palihim na inilibot ang paningin sa function hall. Nakita niya si Sebastian sa isang sulok na sumisimsim ng alak sa isang kapita. Wala sina Barbie at Azrael sa paligid. Matamang nakatingin si Sebastian sa kanila ni Xandro, bumalik siya kay Xandro. Bumalik ang masasakit na alaala. "I was only 17 years old, Xandro, when he dated me. Can you imagine that? Tinawag ka niyang Shire kahit pakilala ko sa'yo. Napuna mo rin pala," aniya bago malungkot na ngumiti. Nag-init ang sulok ng mga mata niya, kumurap-kurap siya para pigilan ang mga iyon sa pagpatak. Pagkatapos ay bahagyang humilig siya sa balikat ng kaibigan. "That means hindi ka niya nakalimutan. That make me think, kung ikaw ay isang laro lang para sa kanya dapat ay nakalimutan ka na niya. Lalo na at napakabata mo pa noon. Pero kung tingnan ka niya kanina, hindi kayo nagkalayo ng 12 years. Nakilala ka niya kahit sigurado akong ang laki ng ipinagbago ng itsura mo. And I saw something in his eyes, too." Tila may ipakahulugan ng modelo sa mga sinabi nito. Baka inuusig siya ng konsyensya niya. Mariing sabi niya, "Ipinangako ko sa sarili ko na maghihiganti ako, Xandro. Kung hindi ko siya masasaktan ng pisikal, alam kong imposible sasaktan ko siya sa emosyonal na paraan." Isang lagok ni Sebastian ang alak na nasa kapita. Hindi siya makapaniwala na makikita niya si Shire ngayon. Sobrang saya ang naramdaman niya. Mabuti nga at napigilan niya ang sarili na yakapin ito, ikulong sa mga bisig niya. Shire was every inch a woman now. Hindi nabigyan justice ng mga litrato ang angkin nitong ganda, dahil lalo pa itong gumanda sa paglipas ng mga taon. She came herself with elegance. Her lips were even sexier and tempting than he remembered. And her body was one perfect work of art. Umahakab sa magandang hubog ng katawan nito ang suot nitong satin gown. Marahas na napabuntong hininga siya. Biglang nagsalimbayan sa isip niya ang mga alaala ng kahapon. Ang ngiti at tawa nito. How she felt so right in his arms. At kanina, nang hagkan niya ito at masamyo ang kaakit-akit na amoy nito, pakiramdam niya ay tila nagbalik siya sa nakaraan. Pero kaakibat niyon ay ang malaking kahungkagan. Ipinapakita kasi nito na balay wala na siya sa buhay nito, na nakalimutan na siya nito. It was the price he had to pay for hurting her, and for breaking her heart then. Pero nagbalik ito, that ought to mean something. Naalala niya ang pangako niya, babawi siya rito sa sandaling magbalik ito sa buhay niya, marahil ay ito na ang hinihintay niyang pagkakataon, gagawin niya ang lahat para makabawi rito at muli siyang mahalin ito. Muli niyang ibinalik ang tingin dito. Kasayaw nito si Xandro. Hindi niya napigil ang makaramdam ng selos. Ang mga braso ni Xandro na nakahapit sa baywang ni Shira ay tila asido sa paningin niya. Hindi siya dapat magselos dahil alam niyang wala siyang karapatan pero hindi niya mapigilan. Hindi niya alam na nanliligaw si Xandro sa dalaga. Ayon kasi sa report sa kanya ng PI ay magkaibigan lang ang dalawa. Bamantong hininga siya. Sana nga ay hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Nang hindi makatiis, lumapit siya sa kinaroroonan ng dalawa. Papunta siya rito, Xandro, ani Shire sa kaibigan, nang makita niya sa sulok ng mga mata niya na tinutungo ni Sebastian ang direksyon nila.
Suddenly, she felt anxious. Relax Shira, that's a good sign. Ibig sabihin lang nun ay nakuha mo ang atensyon niya. Bago pa siya makasagot ay nakalapit na si Sebastian sa kanila. Xandro, pwede ko bang may sayaw ang pinakamagandang babae sa pagtitipong ito? Anito sa modelo. Nakangiti ang binata pero tila nahihimigan niya ang nerbiyos sa tinig nito. O baka dinadaya lang siya ng pandinig niya. Nagpaubaya si Xandro, hanggang sa mamalaya ni Shira na nasa mga bisig na siya ni Sebastian. Thank God, napigilan niyang magpakita ng emosyon, dahil para siyang mapapaso sa init ng mga braso nito, nahahapit na ngayon sa baywang niya. Titig na titig din sa kanya na parang mawawala siya anumang sandali, kapag inalis nito ang tingin sa kanya. Pinanatili niyang kalmado ang sarili. Hi Shira, long time no see, anito habang marahang umindik sila sa saliw ng isang malamyos na musika. I'm sorry but did you say long time no see? Nagkita na ba tayo dati? She asked sweetly. Gusto niyang matawa nang bumakas ang pagkagulat sa mga mata nito. Hindi mo na ba ako kilala ngayon? Tanong nito. Marahan siyang tumawa. Panibiro lang kita. Paano ko makakalimutan ng lalaking ginawa akong palipasan ng oras? At ako namang isang probinsyana ay nagpadala sa tamis ng iyong dila, hindi niya napigil ang pasaring dito. Shira, don't blow this. Saway niya sa sarili. Hindi ganoon ang inisip niyang magiging paksa nila sa unang paghaharap nila. At lalong hindi rin ganoon ang isasagot niya. Pero hindi niya nireindahan ang sarili. Shira, anito na tila nabigla sa sinabi niya. Nang tila makabawi, mukhang may sasabihin ito, pero sa huli ay tila nagbago rin ang isip nito. Sa halip, dalawang salita lang ang namutawi sa bibig nito. I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Naling isigaw niya iyon sa mukha nito pero nagpigil siya. Bakit ka narito? Shira, maya-maya ay tanong nito. Not that I'm complaining, mahinang sabi nito, pero malinaw yung nakarating sa pandinig niya. Tumaas ang isang kilay niya. Mr. Eleazar, hindi ko alam na kailangan ko palang ipaliwanag sa iyo ang dahilan kung bakit ako narito. I was invited by Xandro, that's all. If it wasn't for him, I wouldn't be here. Sinalubong niya ang tingin nito. She managed a smile with seduction and cockiness. Anong meron sa inyo ni Xandro? Nagulat siya sa direktang tanong nito. At pagseselos ba yung nahimigan niya sa tinig nito? Bakit tila interesado ka sa kung anuman ang namamagitan sa amin ni Xandro? Never mind, anito, dama ko ang tingin nito sa cleavage niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Nang tingnan niya ito sa mata, nakita niya na tila may pinaglalabanan ito. Pero, hindi ito nagtagumpay dahil nabasa niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Lihim siyang nagdiwang, mukhang may epekto pa rin siya rito. Iyon ang gagamitin niyang sandata sa paghihiganti niya. Mula sa punong dibdib niya ay tumaas ang mga mata nito papunta sa mukha niya. Tinitigan siya na parang ipinipinta nito sa isip ang bawat anggulo ng mukha niya. Kapag kuwan ay nagsalita ito, "How have you been, Shira?" Nagulat siya sa tonong ginamit nito. It was as if he really cared. Nahimigan din niya ang paghihirap sa tono nito, paghihirap. Sa pagkakaalam niya ay siya lang ang naghirap sa kanilang dalawa. He just used her. At siya namang tanga, naniwala na pwedeng mangyari ang kwento ni Cinderella sa panahong ito. Pero natapos ang pantasya niya nang ipamuko ni Sebastian na pinaglaruan lang siya nito. Bakit interesado kayatang malaman kung ano ang nangyari sa akin sa nakalipas na 12 taon? Saan mo gustong simulan ko ang kwento? Noon bang umuwi ako sa bahay namin na putikan? At parang basang sisiw sarkastikong tanong niya rito. Kitang-kita niya nang gumalaw ang facial muscles nito. It already happened, Shira. Hindi na natin mababago kung ano man ang nangyari sa nakalipas. All right. I didn't handle things right. Would it make you happy to know I've been under a lot of guilt for the past years? Ipinagdasal niya noon na sana ay hindi ito magkaroon ng kapayapaan ng loob pagkatapos nitong wasakin ang puso niya. Ipinagdasal niya na sana ay hindi ito nakakatulog sa gabi. Pero sa nakikita niyang hitsura nito ngayon, hindi niya kayang paniwalaan na nagilty ito sa nangyari sa kanila. Wala ni katiting na commiserable Han sa hitsura nito. And she hated him all the more for that. Sinungaling talaga ito mula noon hanggang ngayon. At ano ang gusto mong mangyari ngayon, Basti? Patawarin na lang kita basta.
Nang uuyam na tanong niya, I'm sorry pero hindi ganoon kadaling magpatawad. Bago pa ito makasagot ay mabilis na siyang kumalas mula sa mga bisig nito, at lumayo rito. She scanned the crowd to look for Xandro. Nakita agad niya ito na nakikipagkwentuhan sa lalaki. Tinungo agad niya ang kinaroroonan nito. Nahimigan marahil ni Xandro ang uneasiness, kaya nagpaalam na ito sa kausap at umalis na sila sa pagtitipong iyon. Kumusta? Bika nito nang makalabas na sila sa function hall ng Elyasar Empire Building. Nahimigan niya ang pag-aalala sa gwapong mukha nito. I blew it. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Namalayan ko na lang nananumbat na ako Xandro. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Halatang halata ang bitterness sa boses ko habang nanunumbat ako. I hate him. Kinamumuhian ko talaga siya. Tuluyan na siyang napaiyak. Ang akala niya ay kayang-kaya niya dalhin ang sitwasyon pero nagkamali siya. Nang ibabaw sa kanya ang pagkamuhi, kaya hindi malayong maisip ni Basti na bumalik siya para maghiganti. Paano pa niya masasakatuparan ang paghihiganti kung sa unang paghaharap pa lang nila ay talo na agad siya? Kinabig siya ni Xandro para doon umiyak sa balikat nito. Maya-maya nang mapayapa na ni Shira ang sarili, ay kumalas na siya rito. Pinaniwala ko lang talaga ang sarili ko na matatag na ako. Pero ang totoo napakahina ko pa rin. Ang akala ko pa naman ay manhid na ang pakiramdam ko. Mapaklang wika niya. Naglabas si Xandro ng puting panyo, at tinuyo ang mga luha niya. Love can make the deepest wound on our heart. But you know what? Sometimes, it is also love that can heal them. Kahit gaano pa kalalim ang sugat iyon. Napatingin siya rito. Gusto niyang itanong kung ano ang ibig sabihin nito, pero hindi na niya nagawa, dahil nagsilapitan dito ang mga reporter at pinagkaguluhan si Xandro. Agad pumulupot ang isang braso ni Xandro sa baywang niya para protektahan siya, mula sa mga nagkakagulong reporter. Nakapako ang mga mata ng lahat sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng microscope sa tingin na ibinibigay ng mga ito. Sino siya, Xandro? Kaibigan mo ba siya o girlfriend? Anong pangalan niya? Sunod-sunod na tanong ng isang reporter. Aspiring actress ba siya o modelo ring katulad mo? Ngumiti si Xandro, she's Shira Carillo. Isn't she gorgeous? Bika nito bago nagpaalam na sa mga reporter.